May gagawin tayo itong Prestige, nasa 24 inches. Ang problema nito, testing natin. Dinala ito kahapon, kaya lang pasara na kasi tayo kahapon, kaya hindi na natin ito na testing. Pero ang sabi ng may-ari, nagpa-power daw pero namamatay daw. Yun, mag-power ano, wala ilaw oh. Yun, nag-power siya, may backlight siya, pero wala siyang picture, blanco. Pero nag-power on na siya, may ilaw na siya. Yan, bunot ko ah. Okay, so napapansin niyo pag binunot natin yung cord niya, ay nawala din yung liwanag ng screen. So pag ganito, check lang natin yung supply ng panel, tapos yung DC to DC ng panel kung mayroong supply. Buksan natin. Ito yung model niya, Prestige 24 inches. Unang sira niya, sarado pa yung selyo nito. Bali, ganito yung kanyang mainboard, tapos ganito naman yung gamit na top board. So, tingnan natin kung ilan supply ng top board nito. Wala itong selector, ano, kung 5 volts yung panel or 12 volts. So, maaaring 12 volts itong panel niya. Power on natin ulit. Tapos, yun, nag-backlight na siya. Check ngayon natin yung supply ng kanyang panel kung mayroong 12. Yan. Check natin yung supply natin dito. Okay, may 12 volts tayo. So dito sa panel natin, makikita natin dito yung LVDS nya. Check natin kung may 12. So may 12 dito na pumasok. Ibig sabihin, nakapasok yan dito sa fuse. Okay, may 12 din siya dito. Paglabas, mayroon din. So, hanapin natin yung kanyang DC to DC. Ito. Zoom lang natin ng kaunti. Ito yung BGL natin. Hanapin natin BGH. Ito yung BGH natin. So, check natin ito kung may supply ito. So, wala. Wala siyang supply, ano? 0.1. Yung BGH natin, check din natin. Wala din. Okay. So, gagawin natin dito, bubunutin ulit natin. Tapos, saksak ulit natin. Okay. Ang gagawin natin, mag-aabang tayo dito sa BGH ng test prop natin. Tapos, monitor natin yung supply sa tester. Tapos, i-power on natin. Ha? Yun ang gagawin natin. Titingnan natin kung may lalabas na supply sa ating DC to DC. Doon natin malalaman kung nagpo-protect yung ating DC to DC or talagang sira na yung DC to DC natin. Okay, abang tayo sa BGH. Taba, yan. Abang na tayo dito, tapos power on natin. Power on, nag-on na siya. F, nakita nyo ba lumabas yung 3 volts? Tapos nag-shutdown na siya. Okay. So pag ganyan, ibig sabihin nagpo-protect yan. So pag nagpo-protect, unang gagawin, check nyo lang muna yung mga SMD. Check nyo lahat ng SMD kung may yung short. Gamit tayo ng buzzer. Yan, magba-buzzer tayo. Tapos ground lang tayo dito. Kahit saan dito sa grounding dito pwede. Tapos check natin kung may mga kapasitor na shorted. Ganun lang. Dapat nakabunot yung unit nyo. Baka makalimutan nyo. Nakasaksak pa pala yung unit nyo. Okay. So, titignan natin ngayon yung ating malabo. Ano? Yung signal natin dito. Malabo siya. Okay. So, yan.
So makikita nyo dito, ang circuit natin ay dikit-dikit at parang wala siyang BGH, BGL na naka-indicate. Okay, so lipat tayo sa kabila. Ganun din. Yun, no? So parang clock signal ang pumasok dito. Malamang ito ay walang side cope, ano? Kasi clock signal ang pumasok. At mayroon siyang clock dito sa taas. Yun, no? Bcom 1, Bcom 0. Tapos CLK1 hanggang CLK4. Tapos BDD2 is TB, BSS. Yan. So clock signal ang nagpa-function dito. Okay, so ang clock signal niya ay 4. Yan. So nanggagaling sa IC na ito ang clock signal natin. Okay. So gagawin natin, i-remove muna natin tong resistor bago tayo mag-cutting. Titingnan natin kung cutting issue ito or hindi. Pwede ding actual na lang kayo mag-cutting kasi matataba naman yung hibla. Pwede rin, ano? So titrace nyo lang natin yung signal ng CLK1 hanggang CLK4. So pag na-trace na natin yan, ikakat na natin yung circuit dito sa gilid. Pwedeng sa kaliwa, pwedeng sa kanan. Pero mas maigi kung mapalabas muna natin yung kanyang DC to DC. Kung talaga ba yung issue nito ay cutting or may problema talaga sa DC to DC. Okay. So bali 4. Remove muna kaya natin yung 4 dito. Okay. So may pumasok na isa dito, BDD1. Tapos mayroon doon sa dulo, BDD2. Yan. Pagtapos ng CLK1, CLK2, lumabas si BDD1. Tapos sunod CLK3, CLK4, lumabas ulit si BDD2. Okay. So ito yung test point natin dito. CLK1, CLK2, tapos BDD1. Siguro yung BDD1 ito, yun yung swapping voltage niya, no? Baka swapping voltage niya ito. So ito si CLK3, CLK4, tapos BDD2. Okay, so try natin i-remove itong 6. Titingnan natin kung magno-normal yung DC to DC nito. Yan muna una natin gagawin. Yan, bali na remove na natin yung 6 na resistor na yan. Check ngayon natin kung magkakaroon tayo ng DC to DC nya. So power on natin to. Yan, nag-on na siya. Check natin yung BGL nya dito. F, yun, no? Nagkaroon na siya ng BGL, ano? Tapos yung BGH natin dito, check din natin. Yun, mayroon na siyang BGH. Okay. So ibig sabihin, cutting method ang gagawin dito. Ito yung dalawa, yung swapping voltage natin, tapos itong 4 yung clock signal natin. Okay. So nung na-trace natin dito, nag-cut tayo dito ng BDD1, BDD2. Akala natin yung sa taas kanina na pantay. So kaya pala siya nag-protect pa rin dahil hindi natin na-cut yung sa baba. Yung kung iba yung na-cut natin sa taas, ano. So ginawa natin, naglipat tayo dito sa kabila. Tinrace ulit natin yung BDD1, BDD2. So nakita natin yung circuit na nagkamali tayo doon sa kabila kanina. Akala natin yung pantay niya dito. So ito pala yon, yung magkatabi lagi sila. No, hindi sila pwedeng magkahiwalay. Yan. So nung nag-cut tayo dito, ayaw pa rin. So bumalik tayo sa kabila, kinat natin yung dalawang dito. So nagkaroon siya ng supply. Kaya binalik ulit natin ito. Tapos kinat na natin lahat dito. Yan, kinat na natin.
Okay, kunin ko lang eksaktong test point nito. Naligaw tayo kanina sa una nating check. So ito yung BDD1, ito yung BDD2. So nagkamali yata ako ng tusok kanina. Okay, so na-try na natin. Ito yung BDD2 natin, ito yung BDD1 natin. So pag ang LC1, LC2 ay katabi ng ating clock signal, yung add even or yung BGH natin, pag nag-modify, ito yung BGH natin, ito yung BGL natin. So ito yung BDD 2 natin, BDD 1 natin. Okay, so ito na, bali kinat na natin lahat yan, bali 6. Bali 6 na circuit ang kinat natin dyan. Tapos sa kabila ay wala tayong kinating dito. Good yung side na ito. Ito lang nagkaroon ng problema. So check natin ulit. Paganahin ulit natin. Titingnan natin kung magno-normal na siya. Ito yung tester natin. Power on ko lang. Ayun na. Yun, nag-on na siya. So tingnan natin yung ating BGH dito. Yun. So mayroon na siya 26, no? Hindi na nawala. Okay. So tingnan natin yung display. Ayun, mayroon na siya, no signal. So ito may tama. Okay naman, hindi naman magaspang. So ito yung walang tama na side. Okay. So nakuha pa naman siya sa repair. Cutting method ang ginawa nga dito. So nag step by step tayo para malaman natin kung ano ang nagkakaproblema sa kanya. So clock signal okay. Ang problema yung LC1, LC2 natin, yun ang nagkaroon ng problema. Pero ginawa natin, kinat pa rin natin yung side na ito para hindi na kumalat yung problema. Kasi nga positive, ito na yung nagkaroon ng tama na side niya. Okay, final test na lang tayo. Okay, so ito na, final test na tayo dito sa press test natin. Power on lang natin ito. Okay, nag-on na siya. Yun, lumabas na yung pre-test. Tapos okay na. So yun lang naging problema niya. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.